Handa ka na ba para sa isang kamangha-manghang bagay? Manood hanggang sa huli at tingnan kung ano ang inihanda ng Diyos para sa iyo ngayong araw na ito. Sino na po
Amen. So, yun ang gagawin ng sa. So, birthday ko kahapon mga kapatid. So, I just recording. Amen. And, papasalamat ko sa Panginoon because, inabayan niya ako mga kapatid. Inabayan niya ako mga kapatid. And, prepare niya ang ministry ko in this church mga kapatid. And, forever for me grateful that I'm hallelujah. Amen. So, all Lord will bless you. So, tatawag na lang ako. Amen. Saya bersekasa di selama ini ada di Amerika. Sudah ada yang beliau yang bisa orang serta antara kita di beliau yang Dios. Sekarang sebenarnya kita harus di Ewan nanti Amerika kita pasal mengikuti pasangan kami seperti saat ini pada bersama pusat dalam aku di Kanada di Wales sebenarnya ada karena permusuhan yang ada hebatnya dan kemudian yang dalam aku di Wales bersama semuanya kasih bersama. Yang kita bisa memantai tempo di Kapulung proyek seperti senior sampai setelah pengajaran di dari Kapulung di bagaimana dan kita bisa memakai beberapa kami di kesempatan ini karena kami harus di berpintas selama dan para kembali di pada sekarang kali ini menemukan kesehatan di masa kami dan mengenai kasih masalah kami mengenai yang aku disebutkan di sungai di nanti koridor kami pada Okinawa orang ini saan saya sasaran mga pasakit di mga kesehatan ulit din ada yang ginawakan ng pasar yung pasar so pinagkakawas kasi kasama kami napintas di kami pero hindi ko tao na buhay hindi pa lang kaya yung kasama kami observa napintas di pangdiwang na kawalan pero ayaw di lang yung nag-observe kay kawalan ay buhay ng mga so pag-isaya na ay ayaw sa masarap na tatamang kailangan na kastoy imayan din na okasyon na ay isang samahan ng pasko iman inanin ay lamlangan pinag-servisyo at sa kanila ay pahilong isip. Ketika yung makikita sa kaya diretso mga servisyo at kami diyan ng isip ngayon na makikita na lagi general conference sa mga pastor na pastor. Wala na naman kaya marami sa pagkakas ako mga tayo kasi yung pastor ko yung mga nangalaki yung sa isipali na seta nga may service guide di last night at the end of the so
Kaya siguro na makita natin ay pati ako pwede ng paswel. Sa bahay tayo WhatsApp, yung natin paswel na UBC. So, may pagkakaman ng ako sa makita natin ay pagkakaman sa amin na nag-aalala na rin kagawa. So, naliputin na po din ang hinggalan ng mas awal na ay kasalaan na awal din hati na ginawakan. So, natinggas na sa atin lagi na rin niya hinggalan ng mas. So, dahil kami sa national secretary natin po ito sa mga namin may linggo. Namin dahil sa pili na mawala na po linggo na kasi ako mo ito na makita tayo ng kasunod sa magsagaan ng linggo. Alam ko na siguro na tulungan tayo na so, nakawala ng linggo tinulong ako yung asako na isa na ay mabalik sa gana. Pagyaman natin ako sa mga kaiwala, pinalilig na tanda na kayo. So, pagyaman na, hindi naman tanda nila. Mga kaiwala ay katulad ko. Napakagaling ka sa mga kawalan na nakakasok. So, nahihirapan sa kanyang pinagos. So, sino po mga kapatid na may testimony? Panglas na po. Okay, so sino po mga kapatid? Panglas. Amen. Praise the Lord! Sa paminsan na lang ang i-invite, pabigyan natin sa paminsan na lang ang i-invite kanya yung kamasal. Amen! So, sabali talaga no, mapartner ko din ko ng kamasal. Amen? Pagaman, talaga ni Diyos pijan ko niya talaga kasi kapag sa piling niyo, dati makiapa dyan, dati nagpa-ulo na gawin din. Nagato as in, nakatanggal, kaya wala, so dati makiapa. So, di mga security guard piling ni, halos mga musikilidad. So, dati makiapa, mga ano eh, kapwa at namin sa mga delegates, kasi dyan, delegates sa kausa. So, nagalutin niya kasi kanilang kausa na kausa, nagano. So, dyan ay isa, wala na makita tayo hindi, makakasali din. Nakita mo di ay na, nakapwa. Amen, so, wala na, nagalutin, inom kami, nag-sakritis kami, nag-galutin, nagapwa kami, tapos naman kami nag-isalitin. Pero, dyan security guard, rules is rules, the vow is rules, or sino ka, or sino ka. So, the rules na is maanya lang numbers na tao na bali mo ang agenda. So, nakaiapa na bati na ano ka. So, ate yung isang security guard na sa magana na siyempre Muslim na sa. Dinala po kayo ni Ana dito para po magsama sa kanya. Hindi po para makipag-away. So, nagsabi ka sa dahil pumanap ka sa sabi siguro siya. So, yung mga sumisipis ng mga sabi kasi bawal ka sa mga overload talaga rin. So, siguro bawi na lang ito next year kasi kaya yung walong siya ako para nila sa
iyan ang maawang budget ko, pastor, kasi 1 year pa lang ang tayo schedule. So, urungan tayo kakabsat, para pastor, no, sa balik, pinalit ng kakabsat, no, ada kajay. Kaya ikarilakan tayo ng LM conference, mga mensul, kakabsat, ikarilakan tayo kasi sa balik, talaga tayo malit ng lalo, no, ada kajay, ko, kakabsat. Sa balik, pinino, na makan mo, kakabsat. Amen. So, that's why, ajay, ikarilakan na ng congregation, sumuro kaya na kakabsat. Pero kaya tayo makan, amen. Patapay lang, nagalakan sa atin, kaya tayo, operasyon na kakabsat. Amen. Kung mga tayo mo dyan, abangan tayo ng alas 12, alauna kami, abangan nila 500, balita, 13, 1.5 kasi kakabsat, pinaagal na gaya ng kakabsat. So, amen. Pagkos na ako ng mga operasyon, bigyan tayo po namin, mapantay kasi, ikarapay, aralin na polis yung maagal na yung talaga nila kakabsat. Amen. So, mapantay amin kakabsat. Amen. Kaya mga tagamin din na kakabsat ng mga kasusin ng mga pastor. Sabi ko, akay nakarating kayo, sabi nila, yung mga barrio daw nila at mga munisipyo nila at ang libre na bus na ikaaramat kakabsat na magaling mga aramatin kakabsat. Libre pa yung ikrudo, libre pa yung direktors, dahil yung tika sa government site ni Mindanao kakabsat. So, siguro, dapat nagawag tayo kakabsat, bulog tayo kayo. Amen? So, sama-sama tayo tayo sa kakabsat. Amen? So, God will provide ng kakabsat. Hindi na kami nag-die. Medyo talaga, alam namin, ipayag me. Amen? Siyempre, mawa kami kasi sa atin na nagsabay-sabay na expenses tayo. Pero ang gano'n ako niya po, amen? Last month, ang tende na kapag na yung conference ni Umapir na gawin tayo ito. Then, damay yung klase mismo ng kakabsat niya, Dennis City Conference. Ang muna siya i-advance na naitid kayo natin ang natin Dennis kakabsat aramat ko. So, Jai, isamangkot kami, nagsalususo na nakita conference, when classmate ko kakabsat, iba school na Jai America, and Jai Suda na nagyari Jai na pastor kakabsat. So, hanggang next week kakabsat, kasi ako mga classmate ko suda Jai, tulungan, ikaw council ko, dahil magpas lang kaya na ituloy talaga. Kumbaga, masakot na, kumbaga pakisamahan mo. At i-praising ka sa dedication kayo na mas damihan ninyo ang paggawa ng kabutihan. So, ang i-expect ka sa mga malagit na pailang dyan, marami kong magas. Kaya yung bagulan ka na nakakabsa. Amen? So, ang i-expect na message ko na nagalitan, dapat I-dream na magaling na aramatin sa ligwanda. Kaya nararamdaman dito yung airplane. So, nagpawis ko nakakabsat. Hindi ka na dyan mga class na talaga medyo alanganin. Amen? Kaya medyo amunan. Amen? So, nakaaw ng motivation na so expected blessing kabsat na pinangayon ng dito kabsat ni kabsat niya. Amen? Then, kabsat din sa kabsat kasi manuang conference sa kabsat na kasi nung mapapag-isip ko na siya, sa awan ko lang naman kasi kasi siyempre, medyo yayaman nila sa kakabsat. Amen? May gumigitin na ng mga susi sa mga dito, kami wala kami gumigitin. Yung cellphone nila na nakaraan, nagiging yung iPhone, kami wala kami, tatago na ng cellphone namin. Kakabsat, amen. So, tas ito, naniwaras, ate kapinga tayo kakabsat, amen. Makikita na ako, huy, classmate! Huy, ang mahalaga na ng church ninyo. Hindi pa kayo. Mahalaga na ng church ninyo. So, dahil yung namin ang usap na kasi level na kami sa level na. Kasi mabangabang kami sa kausap na kasi pero bakit kausap ko kasi dan, huy, maramdaman ko kausap. Amen? Ang maramdaman kasi natin ipipindan ka level na namin sa kausap. Amen? So, nagyan namin ang kausap ngayon, kaya naman pinadaki na yung pinadaki. Ado't ikumansin, ado't umarakot, ado't agad kausap. Amen? So, masaya. Kasi naman sa akin mo tayo puso ka na, okay, marami yung mga sigmarakot at mabilis. Amen? So, gano'n natin ako kausap nalaling ako. Amen? So, ayun naman, kita niya tayo nagpapili ako. Okay? Kaya prayer na kausap into next year.
kay nalamis na nagaywan kay ibalay ni alaman ni nakapsa niya. Information to, patiin kayo pa amin na kayo na amin mapatay dito. Amen? So, God bless you. For tithes and offering. Amen. So let's sing this song.
Once again, thank you for all your support, for
year church anniversary kaya dedication of this church. So lahat ng tumulong, muli ako nagpapasalamat sa inyo. Amen. Sa mga finances, sa mga kapatid natin sa mga bansa na very supportive sila, kung may mga pangangailangan sila, amen, kung muna nila yung gawain ng Panginoon. And we appreciate all those things. Amen. And I believe the Lord will bless you more. Amen. At pagpapalalim na tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord sa lahat ng respeto ng ating Panginoon. So, amen, salamat din sa support niyo sa aming pagpunta sa General Conference. Amen. Yung mga bagay na ay nakakatulong po sa panahon na aming ayon sa General Conference. Actually, ayaw sana magpa-operate sa inyo. Sobrang learning about rules na natin. But still, God will provide. Amen. Because the time na ako ay luwas sa Manila at tumungtrabaho sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng dalawang pagkakataon na mangaral sa dalawang simbahan. Amen. Yung umaga kay Pastor Chela Situra, mga aking kaibigan, napalimuti lang sila. Halos yung bilang, mas marami na sila tayo mga. But still, kung lugar na itarap mo na maganda, pero alam niyo ba, yung bilang na yun, lahat sila ay bigay todo para sa gawain ng ating Panginoon. Kaya linis ng Panginoon yung simbahan ngayon, yung mga kanilang ceremony ay dahil sila yung kapal, linis ng kanilang paglilingkod, kapag sa kanilang pagbibigay, amen, sila ay pinapapala ng ating Panginoon. And after morning, mga kapatid, morning service, gusto mo magkalalang ng konti, dinala tuloy na ko sa isang lugar na kung saan isang hawang pastor, Philip Mahlukon, yung Bureau Church, yung pinakaunang simbahan nila, amen, sa second floor, doon ko ako nangalan ng gabi. Amen. Kaya sa Panginoon, bagamat naniniwala ako kung sa atmosphere, but still the Lord is moving in that place. Amen. At maganda yung service mo. Kasi ang service ng Bureau Church ay umaga, may hapon, at may gabi. So yung hindi magsimula ng umaga, meron hapon. Yung nagtrabaho maghapon, meron magabi. Kaya wala akong choice. Kung hindi ka magsimula ng gabi, huwag mo na lang. Kung ano dahilan mo. Kasi sila ang bigyan na sila ng umaga, dahil naman sa nila, wala sila sa umaga. So, ibigyan sila ng hapon na sila, dahil ang sabi nila, hindi sila makakadalo ng umaga. Sabi ng iba, may trabaho ng hapon, kaya bigyan sila ng pagkakataon na pamagabi. Kaya yung time na yun, tatlong service ang every Sunday ng Bureau Church. Kaya salamat sa Panginoon, amen, nagkaroon ng mga problema ng mga katigan na salita ng Panginoon sa mga church na yan. And thank you for all prayers na kapatid dahil napakaganda pag-itos ng ating Panginoon. Kaya nakakamis din na nangangarap ka sa isang simbahan dahil sa privilege. Maalala mo pa rin na yung harap mo ay mga membro ng simbahan mo. Para yung pakiramdam mo, alam niyo, habang nag-practice ako, pakiramdam ko kayo ang pinapangaralan ng totoo. Dahil
na ngayong anniversary natin, supposedly 29-30, dahil nga sa kadahilan ng naiulong because of Pentecost Sunday, kaya nag-adjust na ulit hanggang 23 na lang yung amin dahil supposedly na yung preparation for our church anniversary celebration. Kaya sabi ko, sorry sir, sa susunod na lang na din kung nagtawag. Sabi niya, okay, no problem. Kasi ito sana ang mangaral ko. Kaya, salamat sa Panginoon. Amen. Dahil namin pag-ingat at pag-support. Amen. Financially ng ating Panginoon ng mga kailangan natin. So, nakasikip yung last ng Friday night. Nakatayo kami mag-umpisa hanggang natapos. Ay, sikip na. Sikip. Ang mahalaga na makapasok ka sa loob kahit na tatay mo na lang sa matapos ang mahalaga ka sa loob. Kaya iba yung atmosphere sa loob ng mga kapatid. Yes. Talagang nakasarap mag-uwi sa ating Panginoon. Kaya sa susunod, if we have finances, mga kapatid, na upang lumabas na sa budget natin, pwedeng makaraming tayo po sa mga conferences. Dahil ang conference is coming 2026, April 27 is everything Araneta Coliseum. Hindi tayo sa 5,500 ang venue. Kaya sa susunod, mas malaking venue. Panalangin natin na makakuha ang ilagan. Dahil mayroong proposal na gagalapin ang Jelcon sa Ilagan City. Kaya panalangin natin dahil yan kinakulit 30,000. Kaya panalangin natin makakaroon na tayo niya. Lupin na natin Panginoon. Praise the Lord! Amen. Salamat sa Panginoon sa araw ito. Amen. Dahil sabi ko kanina, nakalagi tayo ng maayos, muli, nagkita-kita tayo. Amen. Pagkaman ang ating isang kapatid ay nasasako na si Brother Ellie Normani. But still, we commit to God na ang Panginoon na ang umawas na niyang buhay. Dahil ang mga surrender na ngunit ang Panginoon ay hindi pa po sumusurrender. Dahil panalangin natin siya, amen. Manalangin tayo ng malalim pang panalangin for Him na magkaroon ng milagro. Amen. Yun na lang yung hinihintay para sa kanyang buhay. Kaya nung kinausap ko si Sister Virgie, only God can know when we stop our life in this world. Iya siya mga kapit, pero sa ito, may pag-asa ka. Hanggang hindi na ang takot, may pag-asa. Yung yung patay na nabubuhay pa. Yung patay ang may buhay pa. Iwala lang, hindi ang simbahan ito ay nagkakaisa for the prayers. Amen. Sa mga nilang mga kapatid, itong iglesia na ito ang nagulungan. Pray lang natin si Brother Eddie Mabana for miracle. Amen. Ang Diyos ang malalim. Diyos ang kaya sa araw na ito, praise the Lord, ulit akong mga naral. Amen. Dahil naramdaman ko ba? Nandito siya wala akong Moses. Amen. Dahil sa pangangaraw ng dalawang gabi. Isip ko na lang parang may kaya. Pagdating pala sa actual, medyo hindi na accurate yung isip mo sa katawan mo. Pagdating ng night service mga kapatid, hirap talaga ako. Hanggang ginagawa sa malala akong Moses. Dahil yung monitor, ang ganda ng speaker, wala akong masabi sa speaker, pero wala akong monitor sa time na yun. Kaya hirap na hirap ako, but glory to God. Amen. Napakaganda ko yung service ko. Kaya ngayon, hindi po ako ang concern ninyo. Meron tayong mga ngayon. Praise the Lord.
Brother Dave, guys, also si Brother Dave, sabi ko, you are the next generation. Praise the Lord. Walang ibang magsasuccessor kundi anak ng pastor. Praise God. Praise si Brother Dave, parang gusto na niya ng Bible school. Sabi ko, tapusin mo muna yung pag-aaral. Malakas pa kami. Pag malina na kami, sige. Mag-Bible school ka na. Praise God. Kaya alam ko na we are so exhausted. Now, physical, mental, opinion, at lulukin ng Diyos talaga sa tayo swimming. Praise God is coming Wednesday. Because Wednesday is holiday. Walang pumasok yan. Tinawagan ko si Pastor RJ kanina. Dila ko sa tayo ng nakarang araw. Sabi niya, kontakin kita. Kontakin niya yung kapatid ng kapatid. Pinagdilinan namin ako. Hindi ko lang sa ulan ng Lusada. Malapit lang. Malapit lang. May pala yun. May compound na yun. May hall. May tulugan. Isang compound na yun. Siguro may kalawak. Nandun na yung hall. May pwede kayo mag-bed doon. Tapos yung dagat at ganyan lang sa kalsada. Kaya let's pray. Lubin ng Panginoon. Isisit ko mamaya kung ano yung magiging setup. Baon lang yun. Dadalhin ninyo. Nag-usap kami ni Pastora na si Pastora daw ang provider ng review. Dahil maubusan na ako. Nag-usap kami kanina, sabi niya, kahit tayo na lang, sabi ko, ikaw na lang. Dahil ubus na ako. Kaya pray, even si Pastora ang provider ng review. Kung paano. Dahil naman yung brother ba na baka pwedeng mag-relax mo na pastor sa akin. Sabi ko sa kanya ng isang araw, bago mag-relax ka ko, i-relax mo muna yung isip ko. Dahil tumawag na naman yung nangyayari sa iyo. Kaya sa araw na ito mga kapatid, enjoy mo na natin yung salita ng Panginoon bago natin isipin at ano yung refreshment na ating katawan. Praise the Lord, and without further ado, let's all stand and I'll leave this microphone to our preacher, Brother James. God bless you. Yung mic naman kasi. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's a long privilege na ako natin sa inyong harapan. Actually, ginagawa ng mga kapitay, hindi na naman ang presyon na dito sa pastor, sa pastora. Pero sabi nga nila, kapag hindi ka na ginagawa, kabahan ka na. Amen. Praise the Lord. So, without further ado, mga kapatid, amen, ating basahin ang salita ng ating Panginoon, the book of Judges, chapter 1, reading from verse 1 to 7. Kilala niya ako, hindi ako nag-preach ng matagal. Okay, so bear with me, mga kapatid, dahil meron prepare ng Panginoon, kaya agay sa akin sa mga ngalan sa awit ako. Judges, chapter 1, reading from verse 1 hanggang 7, in English version. Now, after the death of Joshua, it came to pass that the children of Israel asked the Lord, saying, Who shall go up for us against the Canaanites first to fight against them? And verse 2, And the Lord said, Judah shall go up. Behold, I have delivered the land into his hand. In verse 3, And Judah said unto Simeon his brother, Come up with me into my lot, that we may
a fight against the Canaanites, and I likewise will go with thee into thy light, or into thy land. So Simeon went with him. And Judah went up, and the Lord delivered the Canaanites and the Perizzites into their hand, and they slew of them in Bezek 10,000 men. And they found Adoni-Bezek in Bezek, and they fought against him, and they slew the Canaanites and the Perizzites. And last verse, but Adoni-Bezek fled, or second to the last verse, and they pursued after him and caught him and off his thumbs and his great nose. Shall we say thumb? In the last verse, in verse 7, and Adoni-Bezek said, 70 kings, having their thumbs and their great toes cut off, gathered their meat under my table, as I have done, so God hath requited me. And they brought him to Jerusalem, and there he died. Even so, hinihiling sa ating muling pastor siya na sa salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Salamat Panginoon. Nabasa na kami sa mga salita at pagkakita ng iyong lingkod. I pray ang iyong pamunas sa kanyang kalupang bibig, ng sermon, magsalita siya ayon sa iyong kalooban. Gamitin po ito, Panginoon, bilang daluyan ng pagpapala sa aming kalagitnaan at mga aming mga pangailangan. Lord Jesus, I pray. Hallelujah. Pagkaam ito, ang siyang nilasan mo sa araw ito, ang sa ganon, i-deliver yung mensahe sa aming kalagitnaan. Love you and praise you in Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Say what I love and Diyos. Hallelujah. Praise God. Pagkakulit mo ang tawag ko sa. Amen. Once again, I give respect sa ating pastor and pastora, sa mga elders ng church. Amen. For allowing me to preach sa inyong harapan sa araw ito. Praise the Lord. So, ang nabasa na kapatid, in Judges chapter 1, from verse 1 to verse 7, ay isang story. Amen. Following after na kapatid ng pagkamatay ng leader ng Israel, walang iba kundi si Joshua. And after na kapatay ni Joshua, amen, so ang Israelites, yung 12 tribes na kapatid na nakafocus na sila doon sa respective territories sila sa kanilang lugar. Amen. And ang mga tao ng Panginoon, mga kapatid, ang mga tao ng Panginoon, amen, sila ay lumapit sa Diyos. Amen. Kaya kung ay push and go up against the Canaanites. Dahil that time, mga kapatid, si Joshua ang nag-lead sa kanila para ma-conquer, amen, ang promised land. But that time, mga kapatid, ay meron pa mga nakitirang mga Canaanites and Perizzites. At ang Diyos ay gusto niya masako, gusto niya kamatay ang mga tao ito, dahil ang mga Canaanites, mga kapatid, sila ay mga idolaters, mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya kung nakakapsa ng Israelites, push and go up against the Canaanites and the Perizzites. Kaya sinubad ni Diyos kapsat niya, go, Judah will go up against them. Amen. So when ititry ni Judah kapsat, imasbay ilitway sa Timon, Simeon, itulana, kabarin na, tulungan na, tanday na sa kupe, dahil Canaanites, kaya dahil Perizzites. Kaya saan nga bayat kapsat, isulat kaya nag-prepare, amen, para sa tigbahan na mangyayari. Amen, ang Diyos na kapatid, or He gave them, mga kapatid, the victory. Amen, kaya pinapatay na kapsat, pinahon ng mga 10,000 na tao. 10,000 na kapsat na Canaanites and Perizzites. At nangyari mga kapatid na rin siya ay pinulo ka. Wala din siya hari ka sa panagay of Adoni-Bezek. Amen. Kaya pinapiliw na tayo pinahari ka sa atin ang pinapatay din na tao. Nabigyan gusto na kaya piniliw ka, kaya pinakayan ka sa pinulid na ipamon ko na tangan, pinamay na, tangan iima na, kaya ipitaman, ipisa. Amen. So in history, mga kapatid, ang pagputol
Hindi ka pwede maging warrior, mga kapatid. Dahil ikaw ay helplessness na, ikaw ay powerless na, o ikaw ay hindi na pwede lumabot pa dahil sa injury at nalawa. Dahil natayo sa panahon noon ang timbangan sa pamamagitan ng tabak or swords. Amen. Sa pamamagitan ng pasiba or spears. Sa pamamagitan mga kapatid ng mga baston, ng mga pana or palakwa. Amen. Dahil wala pa ng mga baril noon na hindi na tulad ng modern era. Wala pa mga missile, wala pa mga bomba, wala pa mga jet fighter, wala pa mga helicopters na kapatid. Amen. Kundi gagamitin ang traditional weapons ang kanilang ginagamit. At ikaw, kapag ikaw ay nahuli ng mga laban sa dibanan, kung hindi ka papatayin, ang gagawin na siyo, puputulan nila mabel ang iyong hinalaki sa kamay at sa paa. Ito yung tinatawag mga kapatid na military disablement. Dahil ang arms, they are essential for greeting. Para pagbagot sa bulong tiger. Amen. Ang hinalaki, marami ang kanyang function sa paghawak ng mga bagay. Tulad na lamang ng mga sandata. At kapag ikaw ay naputulan ng hinalaki, amen, useless ka ng sundalo. Powerless ka ng warrior. Hindi ka na makakalapit pa sa mga digmaan. And ang mga victors naman, mga kapatid, ang mga victors naman, kapag pinutulan ka, hindi mo na mag-maintain ang iyong balance. Kapag pinutulan ka ng tangan-isang kung saan ka makakain na detensyon, saan ka magpagtakdet na sayaan, i-memorial ka ng balance sa pagtakbo at sa pagtayo. Amen. So kapag ikaw ay naputulan, magiging isa kang lumpo, mga kapatid. Maa-out balance ka sa pagtayo at sa pagtakbo. And this morning, I wanted to preach to you with the title, amen, the power of staying attached. Amen, the power of staying attached. So when we talk about our hands, amen, tignan mo yung kamay mo, mga kapatid, meron ka mga kamay. Amen, so nalasan ka na iwan kasat dahil hindi lahat ng pinapamalas sa mundo ay kumpleto ang kanilang part ng kanilang body. Amen. So maraming function na natin mga kamay. Nandiyan ang grasping or gripping, paghawak. Amen. Sa mga tools, pagbuhat sa mga gamit, pag-abot ng mga bagay, pag-shake hands. Ano ba? Pang-holding hands, mga mag-asawa. Amen. Ano ba? Pag-touch na process ng texture. No, they can get tough, they can get smooth. Or pag-test natin ng temperature. Diba? Kung nakakabalik natin, ang alon progression, tignan pa lang yung nabulog pa eh. Amen. And also working, pag-trabaho. Babay pag-luto, pag-construction, pag-linis, ginagamit natin ang ating mga kamay. Amen. Kaya meron din tayo tinatawag ng Ministry of Health sa loob ng simbahan. Ang mga taong active sa pagtulong sa mga gawain ng Panginoon. Mapamanpower pa yan,
mismo sa iyo, okay ka. Diba? Kapag tinanong ka lang, kamusta ka? Kaya hindi mo siya masalita, kapag sino mo sa kanya, ay, okay siya, mga kapatid. Okay. I'm fine. I'm good. Amen. Pero kung asigas ka ng mga ganyan, hindi ka okay. That this is a level na pinagdaraanan na, kapatid. Amen. Ginagamit natin for communication. Diba? Cellphone natin kapag nagsulat tayo, pero may difference yun. Kapag ba makatanda ang gumamit ng line, sige, okay lang, mga kapatid. Pero kapag sa mga young people ngayon, kapag nakausap mo na yung girlfriend or boyfriend mo, ay nag-like lang sa'yo, ay kabahan ka na. Dahil iba ang meaning nun sa aming generation na kapatid. Amen? So, ang like, kapag wala ang ating mga tao, ginagamit din, wala rin natin ginagamit sa death ministry din. Amen? Nakita kayo naman sa, kung nag-iisahan nila ang mga kamay, yung ginagamit nila ang mga kamay, yung sila mga signs, amen, to communicate sa mga taong hindi nakakarinig. And one of the main functions ng ating lalaki o ng ating mga tao, it gives strength and control for the stability of our lives. Kapag wala ang kampo, mahina ang pag-grip mo sa mga objects. Amen? Ultimo para ibutoles ang sa pagkakama. Sige, katong kabutoles mo, ikikabi mo ang sa nalagay mo pa na araw mo yung pagkakama. Mahirap mga kapatid, di ba? Amen? And so we see every hand activity depends on God. Nakadepende mga kapag ginagawa ng kamay doon sa kakayahan ng ating mga hinalaki. Sige, patasin ko na pag-uwi ni kayo ng masa na upapan din sa rin ng pag-grip mo. O patasin ka abukis, itimanggaw ng buhay na upapan na namin kami ng masa. O nagtawin na, ibig na upapan, hindi pa rin mo ipagkawin na, hindi ka mapagpingan ng masa. Amen. Diba? Mga madaling bagay na halaga ngayon, how much more kapag sa mga mabibigat at malalalim o nahihirap na trabaho. So, in conclusion, sa ating pang-araw-araw na gawain, we need the presence of the God. Amen. We need the presence of the God. At sa Bible na kapatid, in 2 Samuel chapter 23, merong nakalist doon na mention na 37, amen, na elite warriors ni King David. Well, kapag pinag-uusapan natin na patungkol sa labanan o sa mga digmaan, unang pumapasok sa atin mga ito si Hari David. Amen. So, ang mga tao ito, they are extraordinary soldiers. Sila ang mga tao David, mga experts sa pakikipaglaban, sa pakikipagdigma. Sila ay tinatawag na David's mighty men. Amen. At sa 37 na David na mighty men David na kapatid, we will only pay 3. Amen. So number 1 na see, Uriah. Amen. Sino nakakilala kayo Uriah mga kapatid? Uriah. Amen. One of the mighty men ni Hari David ay si Uriah na asawa ni Bathsheba. At siya ay hindi na mighty man, kundi siya ay isang faithful warrior ni Hari David. Noong ang Hari David mga kapatid, si Hari David ay nagkasala kay Bathsheba. Siya ay nagsulat ng letter. Nagsulat siya ng letter kay Joab dahil sila ay nag-prepare for war. Hindi pa mga kapatid. Nagsulat siya ng letter na napakawigan ni Uriah. Pakawigan ni Uriah na amen. Kaya tayo ako yung Uriah na ito yung galing ng letter ng taktik namin. Amen. Strategy na tayo kung strategy na ni David Ramsal talagang sa mapatakpan din siya yung paso. Amen. Na naahatin na hindi asawa yung Uriah. Amen. Then in 2 Samuel 11 verse 8, hindi nakaawit yung Ramsal ni Uriah na David, Theodis na, Isumakir, nakawit pa ng Jepatay. Sige, kamalan, kakita na, ikauwi mo. Kaya kabuhanin, pinasawak na napasan. Ngunit hindi umuwi si Uriah. Kundi si Uriah na kapatid siya ay nagdiretso doon sa guardhouse ng palasyo ng David. Doon siya natulog. Amen. At ang sabi niya, paano
magpagawi sa ating Panginoon. Yes, very nice. Kung gwapo o maganda ka, bonus na lang yun. Kung hindi magpapalit ka na. Amen. Praise God. Dahil lahat tayo ay pinagdalaan ng pagsubok at mga problema sa ating buhay. Maraming bigmaan, maraming mga labanan na nangyayari sa ating buhay. But the important thing is stay attached to your sword. Be sure na yung kamay mo mga kapatid. Be sure na ang iyong laki ay nakatikit sa iyong sandata. Because you are called to thrill to your sword. Wag na ipagpapalit ang iyong sandata sa iyong bagay sa mundong ito. Just stay attached to your sword. Walang iba kundi ang sandata ng ating Panginoon. Amen. Dr. Orion, mga kapatid, meron din isang warrior si David is no other than Shammah. Shammah is also one of the mighty men of David. Ang istorya mga kapatid, noong ang mga Philistines, sila ay nag-gather para sakupin o para papakain ng mga Israelites. At si Shammah, kasama ang mga ilang mga Israelites, sila ay nag-harvest sa isang munting lentil, mga kapatid, farm ng lentils. Amen, na pumunta ang mga Philistines, noong nakita ng mga Israelites na sila, pumunta sila. Ngunit ang tawag nito si Shammah, mga kapatid, siya ay nanatili at nilabanan ng isang mga Philistines. Instead na siya ay matawag at tumakbo, siya ay nanatili mag-isa para labanan ng mga kaaway. And hindi siya pinabayaan ng Panginoon, kundi pinagkaloob ng Diyos ang katagumpayan sa kanyang mga. The true servants of God remain faithful even when others fail. Nagiging makapagpakit ang mga totoong naglilingkod sa Diyos kahit ang mga kasama nila sumusuko. Amen. It would have been easier for Shammah to run, but conviction made him stand. Isang munting field na habang ang lentil iyon. Amen. Ngunit pinaglaban ni Shammah. The field was small, but the conviction was great. What seems small to others may still be important to God. Kung sa iba mga kapatid, sa paningin ng iba ay maliit lang ang bagay mo kaya, ngunit sa harapan ng Diyos malaking bagay niya. In your ministry mga kapatid, kung nawawalan na ng gana ang iba sa pagpapakami sa Diyos, keep fighting for your ministry. Kung iilan na lang ang pumupunta sa prayer meeting, just stand and keep fighting for your ministry. Keep on going to church every Friday night because God, He honors courage. If you stand and fight for it, God will give you the victory. Keep fighting, mga kapatid. Kahit wala iba ay nagsisisuko na, sila ay nagsisialisan na, iniiwan ka na, na maski yung nag-invite sa'yo ay napapaslave na, magpatuloy ka lang mga kapatid sa iyong paglilingkod sa aming Panginoon. Just like Shammah, iniiwan man siya ng kanyang mga kasamahan, but he stood alone and fight the enemies. Yes, hallelujah. Amen. Maging ganun din naman tayo, mga kapatid. Hindi na kayo naiintindihan. Amen. Sa iba, kung sila ay magpapamulisip, magpapamulit din ako. Kung sila ay pupunta sa church, sige, pupunta din ako. Pero kung hindi ka na rin pupunta, no, ang kapatid should not be. Amen. We must be convicted enough. Amen. Sa ating Panginoon. Praise God. Number 3, walang iba kundi si Eleazar. Si Eleazar na isa sa mga mighty men ni David. And during a battle against the Philistines, ang kanilang grupo, ang kanilang hukbo na Israel ay nagre-retreat na. Ibig sila ay umatas na sa labanan. Ngunit ang tao nito, si Eleazar, he stayed and fought beside David. Kung ating babasahin in 2 Samuel chapter 23, verse 9 to
And the Lord wrought a great victory that day, and the people returned after him only to spoil. Si Eleazar ang ipaglaban hanggang sa dulo, hanggang sa kauhina, hanggang sa mapagod at malalay ang kanyang kamay. And God gave them the victory. The question for you is, hanggang kailan ang kaya mo? Lord, bakit mo nang pinapanalap ng iyong tao ito? Lord, bakit pagtukasan na lang yung panalap? Sa paglilingkod mo sa ating Panginoon, hanggang kailan ang kaya mo? But Eleazar fought hanggang sa malalay at mapagod ang kanyang kamay, and his hand clave unto the sword. But his hand clave unto the sword. Na kahit gaano kabigat ang pinagdadaanan ko, I will still trust the Lord. Na kahit gaano ang pinapanalangin ko, I will still wait on the Lord. Oh, whatever it takes, or no matter what it takes, I will forever clave unto the sword. Amen. When it took me a man like the mighty man of David, living their hands and hands on their sword, fighting until their last breath. Amen. I want this conclusion, mga kapatid. Your thumb not only talks about conviction. Hindi lang tumutungkol ang iyong hinalangin sa conviction na meron ka sa iyong pamilya sa Diyos. But your thumb also talks about the anointing of the Lord. Kung napapansin mo ang ating hinalangin, sa ibang galing, mga kapatid, ang hinalangin natin ang pinamay. The spolex, ang kadalasan hindi napapansin. And sometimes, hindi napapansin ang anointing na meron. We say, I can still do my things. Wala akong anointing. Magaling naman ako. Wise naman ako. Marunong naman ako. But you are underestimating the anointing of the Lord. Even if ang iyong hinalaki ang pinakamaliit at ang pinakamapapasalipan, ang iyong hinalaki ang pinakamalakas. Because the strength of the thumb is the strength of the four fingers. Kung wala ang iyong hinalaki, it lacks the force of your hand. Ang iyong hinalaki na kapatid may layunin na, meron yung purpose. Amen. Our four fingers speaks of our talents, potentials, abilities, and your skills. But without your thumb, which is the anointing of the Lord, you are useless. Without your thumb, you cannot hold the word of God. If kung papalitin natin mga kapatid sa Koreas, ang Ark of the Covenant ay nasa labanan. At ang Ark o ang kapal ng Diyos tumutukoy mga kapatid doon sa presensya ng ating Panginoon. And the world right now is offering us. Madaming ino-offer sa ating mga bagay-bagay para masaypan tayo sa presensya ng ating Panginoon. But church, we must stay and remain in the presence of God. We must stay attached na ito Panginoon. Hallelujah sa word ng ating Panginoon. Dahil wala lang itong pinakamagandang bagay sa mundo ito, kundi ang karamdaman ng presensya ng ating Panginoon. Uriah and the Edward something that David had forgotten, na kapag ang isang tao ay tumatay sa presensya ng Panginoon, he can never be defeated. Wala na ang Ark of the Covenant sa ating Panginoon. But the church is here where the presence of God remains. So I
encourage everyone to live your life to the works and promises of God. Let us fight for the sake of the people of God. You fight for your church. You fight for your family. You fight for your pastor. Fight for your congregation. Fight for your loved ones. Because our God not only talks about conviction, not only talks about the anointing, but it also talks about the consecration. Ang iyong connection sa Panginoon. Ang iyong dedication sa ating Panginoon. Ang iyong devotion sa ating Panginoon. Remember that, always take note. Ang mga dalili ni David na siyang tumutugtog ng mga iba't ibang mga instrumento. Ang Diyos ang nagturo sa kanya. But the same na dalili ni David na parang makipaglaban na kapag sa mga kaaway, Diyos din ang nagturo sa kanya kung paano lumaban. Kaya kung kaano ginagamit ang kanyang kamay sa pakikipaglaban, the same hand that worships the Lord. Ang iyong kakayahan, ang iyong strength, ang iyong courage sa mga labanan, sa mga tingmanan ng kapatid, must be in the level or in the same level na iyong pagpupuri sa ating Panginoon. Because the devil wants to steal your thumb. Gusto putulin ng kaaway ang iyong kinalaki. Nang sa karoon mawalan ka ng provision sa paglilingkod mo. Mawalan ka ng anointing sa paglilingkod mo. Mawalan ka sa paglilingkod mo sa Diyos. But the word of the Lord is saying to us right now, is stay attached to your thumb unto the sword. Clear your hand into your service to God. Amen. Shall we stand? Hallelujah. Pwede ba tayong tumayo? Hallelujah. Sa pagkakataon ko. Oh, the devil wants to steal your thumb. The devil wants to cut off your thumbs. Pastor, malapit na maputo ng aking tindahan. Hindi ko na nararamdaman ng Diyos. Hindi ko na nararamdaman ng pagkilos ng Panginoon. Nawawala ng presensya ng Diyos. But don't let the devil cut off your ground. Don't let the devil steal your thumb. Don't let the conviction. Don't let the anointing. Don't let your worship be separated from Him. Oh, hallelujah, wala. Saysayang lahat ng ginagawa niya. Kung wala ang anointing ng Diyos sa'yo. Always remember the word of the Lord today, the power of staying attached. Na sa panahon na darating ang Diyos at kukunin ang kanyang mga anak kapag ikaw ay nagpapatuloy sa iyong paglilingkod. Kapag ikaw ay patuloy na nakakonek sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay patuloy naka-attach sa ating Panginoon. God will give us the reward na siyang pinag-ahihintay, pinag-ahangad. Hallelujah, this is now the right time. The time